Amen. Ready na po ba ang lahat? Amen. Upang magpuri sa Panginoon? Yes! Hallelujah! Hallelujah! Walang makapagpigil sa ating pagpupuri sa hapong ito. Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Di ko kayang pigilin ang magpuri sa Diyos. Di ko kayang limutin ang kabutihang ginawa niya sa akin. Di ko kayang pigilin ang umawit sa Diyos. Pagsubok may dumarating, pagpupuri ay tuloy pa rin. Pupurihin ko ang Diyos habang nabubuhay at sa awit ng puso. Si Yahweh ang ihahayag. Di ko kayang pigilin ang magpuri sa Diyos. Di ko kayang limutin ang kabutihang ginawa niya sa akin. Di ko kayang pigilin ang umawit sa Diyos. Pagsubok may dumarating, pagpupuri ay tuloy pa rin. Pupurihin ko ang Diyos habang nabubuhay at sa awit ng puso. Si Yahweh ang ihahayag. Isa pa, di ko kayang pigilin. Di ko kayang pigilin ang magpuri sa Diyos. Di ko kayang limutin kabutihang ginawa niya sa akin. Di ko kayang pigilin ang umawit sa Diyos. Pagsubok may dumarating, pagpupuri ay tuloy pa rin. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Lord, hindi kayang Hallelujah, Jesus. Hindi kayang pigilan, Lord, ang pagpupuri namin, Panginoon, sa gitna ng mga pandemic na ito, Lord. Hallelujah, Jesus. Dahil, Lord, sa iyo lamang kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, nagsusumamo, Panginoon. Sa iyo lamang kami, Panginoon, nananangan sa lahat ng aming mga pangangailangan, dakilang Diyos. Kaya, Lord, kami pa ay patuloy na nagpupuri, nagtitiwala ng lahat ng bagay, Panginoon, Lord, ay kaya mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Gawin, Panginoon, para sa iyong mga anak, dakilang Diyos. Maraming pong salamat. Hallelujah. Sige po. Tuloy natin siya purihin. Amen. 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 Kay Jesus magtiwala, siyang hari ng lahat. Kay Jesus magtiwala, huwag kang mabalisa. Yes, Lord. Kay Jesus magtiwala, kontrolado niyang lahat. Kay Jesus magtiwala, kapangyarihan niya'y sapat. Kung ang buhay mo'y puno ng kaguluhan, huwag mong isipin na ito na ang katapusan. Yes! Hilingin sa Diyos ang nangyayari sa iyong buhay. Di mo lang alam, likod nito'y kagalakan. Kay Jesus magtiwala, siyang hari ng lahat. Kay Jesus magtiwala, huwag kang mabalisa. Amen. Kay Jesus magtiwala, kontrolado niyang lahat. Kay Jesus magtiwala, kapangyarihan niya'y sapat. Kung ang buhay mo'y puno ng kaguluhan, huwag mong isipin na ito na ang katapusan. Hilingin sa Diyos
iyo, Lord, ang nangyayari sa buhay namin, dakilang Diyos. Lord, sapat ang iyong kapangyarihan na kami ay pagpapalain, O Lord. O Jesus, kami, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. O Jesus, sapat ang iyong kapangyarihan, Lord. Hallelujah, Lord, ang lahat ng bagay sa mundo, Lord. Hallelujah, Jesus, na pagpapalain mo, Panginoon, ang lahat na nangangailangan, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Oh Jesus, oh Jesus. Yes, Lord. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, walang makapagpigil sa amin. Wala po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Na makakaalis, Panginoon, sa iyong presensya, O God. Lalong-lalo na, Panginoon, sa gitna ng pandemic na ito, Lord. Na mas kailangan ka namin sa time na ito, dakilang Ama. Kaya, Lord, masasabi namin, Panginoon, O Lord, na hanggang ngayon, Lord, minahal ka namin mula pa noon hanggang ngayon, dakilang Diyos. Kaya, Lord, tanggapin mo ang pagmamahal namin, Panginoon, lahat, dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, we worship you, we honor you, we glorify your name, Jesus. Amen, amen. Let's continue to worship Him. Hallelujah. Amen. Gawin natin itong panalangin habang kinakanta natin ito. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di ka pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di ka pagpapalit? Kailan may di ka pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Sige na mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di ka nang pagpapalit? Kailan may di ka pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Mahal na mahal ka namin, dakilang Diyos. Hallelujah. Habang buhay ka namin pagpilingkuran, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. At sa oras din na ito, Lord, patuloy kaming dumudulog sa iyo, God. Thank you, Lord, for your presence, Panginoon. Lord, walang, hallelujah, hindi kayang pagpapalit, Lord, ang iyong presensya, Panginoon, sa buhay namin, dakilang Diyos. Without your presence, O Lord, hallelujah, hindi kami, Panginoon, mabubuhay, Panginoon, Lord Jesus. Kaya patuloy kami nagsusumamo, nagpapakumbaba, dumudulog sa iyong harapan, Panginoon. Upang, Lord, patuloy kang mamuhay sa amin. Patuloy kang, Panginoon, hallelujah, Jesus, na mag-work sa buhay ng bawat isa sa amin. Not just us, O Lord, kundi lahat ng mga nakakinig,
lahat, Panginoon, nanonood sa oras na ito, Lord. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy mo rin, Panginoon, na paghipor sa kanila, Lord, na maranasan din nila, Lord, kung gaano ka kabuti sa buhay namin na kitang Diyos. Kaya Lord, sa oras na ito, patuloy kaming nagpapakumbaba. Samahan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisa. Loobin mo, Lord, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Hallelujah! Daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sing it again. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Lord. Oh, maghari ka ngayon at magpakailanman sa buhay namin, O Lord. Hallelujah, maghari ka. Oh, maghari ka, Panginoon. Kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Pagalingin mo, Panginoon, ang mundo. Pagalingin mo lahat, Panginoon, ang may sakit sa oras nito, Lord Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilan, magpakailanman, O Lord. Oh, Jesus, we worship you, we worship you. Hallelujah, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy natin kasabikan ang presensya ng Panginoon. At patuloy tayong magpabasag sa anumang bagay na nakakahindran sa ating paglilingkod sa Kanya. Lalo na yung puso natin. Amen? O ako, Panginoon, nananabik sa presensya mo. Buhay, lakas at isip ko, iaalay sa'yo. Basagin mo! Basagin mo ang puso ko, paguhin mo ito. Maging karapat-dapat
Hallelujah. Sa sunod nating kanta, isipin natin mabuti yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Gawin natin itong panalangin. At habang kinakanta natin, namnamin natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Hallelujah. Kung kinakailangan na yakapin natin sa oras na ito ang kanyang presensya, yakapin natin. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Alang makilala ka, buhay ko ay nag-ibang kulay. Amen. Di ko na makita pa takbo ng buhay ko noong Panginoon.
sa iyo nakala ng buhay namin, Panginoon. Nang bawat awitin, bawat papuri ay inaalay namin sa iyo, Lord. Oh yes, Jesus, puso't isip, galaw namin, Panginoon. Ang buhay namin, inaalay namin sa iyo, God. Oh Jesus, bawat papuri, bawat awitin ay para sa iyo, God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa iyo, Lord, ay wala na kaming hahanapin pa, Panginoon. Lord, ipakita mo sa iyong mga anak, O Lord, kung gaano ka kabuti, O God. Ipakita mo sa buong mundo, Lord, na kung gaano ka kabuti, Panginoon, na without you, we are nothing, O Lord. Sabi mo nga sa iyong salita, O Lord, hallelujah, binadala mo kami sa mundong itong hubad at babalik din kaming hubad sa iyo, dakilang Diyos. Kaya marami pong salamat na wala kaming dadalhin, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon, kundi yung buhay lang din namin, yung puso namin, nakalaan sa iyo, dakilang Diyos. Kaya Lord, lahat ng aming mga papuri, ang aming mga pasasalamat sa hapong ito, Lord, ay inaalay namin sa iyo, Lord. Kaya marami pong salamat na sa hapong ito, Lord. Indeed, you are good, Panginoon. Indeed, your presence is awesome, O Lord Jesus. Kaya Lord, na sa hapong ito, Lord, dalangin namin, O Diyos, lahat ng makikinig ng iyong mga salita ay mapagpala, dakilang Ama. Lord, we give you honor, we give you praises. Binabalik namin lahat ng papuri, pasasalamat sa lahat ng katugunan ng aming mga panalangin, Panginoon, sa hapong ito, Lord. Thank you, Lord. Again, we give you honor, we give you praises. In the name of Jesus, we pray. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Good afternoon po sa lahat at welcome po sa ating service sa araw na ito. Welcome to Jesus Reigns Ministries Tokyo po. At naniniwala po tayo na sa hapong ito ay imimit ng ating Diyos na buhay ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for this afternoon. We do believe, O God, that you have gathered us into this place, O God, upang ikaw ay katagpuin po namin sa mga oras na ito, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat salitang lalabas sa aking bibig. Lord, speak for me, Panginoon, because, Lord God, without you, I am nothing, Panginoon, O God. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Mangusap ka rin sa puso ng bawat isa sa mga kapatiran ko, Panginoon, O God, sa oras na ito. At alam mo, Panginoon, kung ano yung mga pangangailangan ng bawat isa sa pagsunod po namin sa iyo. Ito po ang aming hiling sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. Amen po. So last Sunday po na pag-usapan po natin about sa humility and hospitality po para sa ating Panginoon po. So napakahalaga po na tayo kapag dumudulog tayo at lumalapit, naglilingkod sa ating Panginoon, kailangan po yung puso po natin ay nakatalaga po sa Kanya na meron pong pagpapakumbaba. Amen. So yun po yung nais ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa oras din pong ito, dinala po na naman po tayo ng ating Panginoon na kung ano ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanya. So ang ating pong text sa hapong ito ay makikita po in Luke chapter 57. Luke chapter 9, verses 57 to 62. Amen. Basahin po natin ang kanyang mga salita. As they were walking along, someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. But Jesus replied, foxes have dens to live in, and birds have nests, but the Son of Man has no place even to lay his head. And the next verse, he said to another person, come, follow me. The man agreed, but he said, Lord, first let me return home and bury my father. But Jesus told him, let the spiritually dead bury their own dead. Your duty is to go and preach about the kingdom of God. And verse 61, another said, Jesus, Lord, I will follow you, but first, let me say goodbye to my family. And in 62, but Jesus told him, anyone who puts a hand to the plow and then looks back
is not fit for the kingdom of God. So purihin po ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen? So ito po ay patungkol sa the cost of following Jesus. So ito po yung title ng ating pag-aaralan ngayong hapon. Amen po ba? Ang question po dito is, what does it mean to follow Jesus? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus? Amen? So ito po ay patungkol sa total dedication and not half-hearted commitment ang hinihingi ng ating Panginoon. Sa mga binasa po nating mga verses, meron pong mga prinsipyo ang ating Panginoon. So I will give you 4 points sa principles ng ating Panginoong Jesus sa pagsunod po sa Kanya. Number 1, sacrificial obedience. Sinabi po doon sa verse 57 sa ating nabasa po, as they were walking alone, someone said, Jesus, I will follow you wherever you go. But Jesus replied, foxes have dens to live in and birds have nests, but the Son of Man has no place even to lay his head. Ano po ba yung napakalaking words po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus dito, follow me. It is really a big words for us to understand. Amen po ba? So, kung makikita po natin dito, sacrificial obedience ay yung pagbibigay ng kabuuan mo sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen? So, Jesus is the best example if we think the difficulties in following Christ. Amen po? So, from birth, He sacrifices His life. Kung titignan po natin at babalikan natin ang buhay ng ating Panginoong Jesus noong nagkatawan siyang tao, napakalaki po ang sakripisyo niya na ginawa po para sa buhay ng bawat isa sa atin. But when the man said, Lord, I will follow you wherever you go, he has no doubt in desiring to follow Jesus Christ. But he didn't realize the cost that counts to follow Jesus. Kasi makikita po natin dito na ang pagsunod sa Panginoon, going with Jesus in this journey of life, in following Him, ay hindi po siya madali. Example po, Jesus was born in a manger. Ang sabi po ng Panginoon, foxes have dens, di ba? But the Son of God doesn't have any place to lay His head because totoo nga po. So kung tayo po ay nahihirapan, let's go back to the life of Jesus, kung ano po yung ginawa niya para sa atin. This will help us to realize that He didn't have even a permanent place. He was moving from place to another. Amen po. So serving God is giving your all in all, like Jesus. Amen po ba? Kung titignan po natin talaga, if we will reflect to the life of Jesus, maiintindihan po natin kung paano ibigay ang buhay natin para sa ating Panginoong Diyos. Amen? Because going along with the journey with Jesus, we need to understand na meron tayong itatalagang halaga para sa pagsunod natin sa Kanya. And this is all about our fully commitment to Him. Amen po. Following Christ is leaving everything. Wala tayong dapat dalhin na kung anumang mga bagay, kundi ang daladala natin ay ang banal na Espiritu Santo, ang presensya ng ating Panginoon, at siya yung mag-guide at magbibigay ng bawat pangangailangan natin sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Amen. So tignan po natin yung mga buhay po ng mga missionaries po all over the world, makikita natin na ang mga missionaries, sinusunod nila kung ano yung pagkatawag nila. Pagkatawag ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa kanila. They traveled from the remote places kung saan they are giving up yung mga buhay po nila, yung even their professions, sila po, ginigip up po nila dahil sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba? In the Philippines, nakikita po natin yung mga missionaries natin, mga pastors, mga reverend natin, na pumupunta sila doon sa mga remote places dahil ito po yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. Amen. Hindi lamang po sila
But we are here, like for example, we are here in Japan because dito po tayo tinawag ng Panginoon. And internationally, we are called with one purpose but different perspective. Ito po yung pagkakatawag ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, yung mga missionaries po natin, they are giving up their professions. Kahit doctor man sila, lawyer man sila, anuman yung mga natapos nila, gini-give up nila dahil sa pagmamahal nila sa ating Panginoon. Amen po. At hindi po yun ang tinitignan ng Panginoon about our professions, kundi yung puso po natin. Sinabi kong they are giving up because of following Jesus Christ. Amen po ba? So sumusunod po sila dahil ito yung kalooban ng Panginoon to spread the word of God. Amen po. So sa pagkakatawag ng bawat isa sa atin, ito po yung itinataya natin. Niyayakap natin yung halaga ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Amen. So when we are following Christ, it requires our focus. Ano po ba yung mga focus po natin dito? Even in difficult times, wag po nating alisin ang paningin natin sa Panginoon. Especially this time po, how can we follow Christ now? Because of this pandemic. Because of all these difficulties. But Christ, sabi nga ng Panginoon sa Matthew 16:24 po, sinasabi po dito na, then Jesus said to his disciple, if any of you wants to be my followers, you must turn from your selfish ways. Take up your cross and follow me. Amen po. So ganito po, kung nahihirapan po tayo, let's take a look. Tignan po natin yung buhay ng ating mga missionaries, yung mga disciples ni Jesus, yung ginawa ni Jesus sa buhay po natin. Amen. Yung mga prophets, yung mga nauna, yung mga ancestors po natin, they didn't have an easy life. Diba, iniwan nila yung mga comfort zone nila. Amen po ba? At ang pagmamahal sa kapwa natin ay napakahalaga sa ating Panginoon bilang isa sa pagsunod natin sa Kanya. Kaya nga sinabi po ng ating Panginoon sa Mark chapter 12:31, love your neighbors as you love yourself. So sharing the word of God is showing na mahal natin yung mga kapwa natin. Amen po? So ito po napakahalaga kasi even our Jesus Christ, sumunod siya until the death. Amen? Because dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. So we all know kung ano yung pagmamahal ng ating Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Amen? So sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? At ang lahat po ng mga sumusunod sa Kanya, amen, ay minamahal niya. Wala po kahit isa na hindi minahal ng ating Diyos Ama. If we will read John chapter 3 verse 16, amen, ito po yung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At dahil sa kanyang bugtong na anak, nagkaroon tayo ng liwanag sa mundong ito. Amen. Jesus shines in the darkness. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, our second points po is make Jesus your priority. In Luke chapter 59 verse 60, sabi po dito, Jesus said to another person, follow me. So the man agreed, but he said, Lord, first let me return and bury my father. So, ano yung ibig sabihin ng bury my father? This is a big word. Napakalaking words po ang ibig sabihin ng bury my father. Meaning, Jesus is the second priority. Nakuha po natin. It explains here that people choose to go home and take a rest and be comfortable. So, ang ibig sabihin ng Panginoon is we need to prioritize Him. Amen? Siya yung priority ng buhay natin. Siya yung nauuna dapat sa buhay natin. Alam po ninyo, ang pagsunod sa Panginoon ay isa pong tanda ng leave anything that behind us, mauna lang ang Panginoong Jesus. Because Jesus will take care of everything
that is behind us. Amen? So, yun po yung nais ng Panginoon. We need to see the importance of Christ in our lives and making Him as our priority. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, in Mark chapter 12, verse 30 to 31, ang sabi doon, love your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Napakaliwanag po na ganito natin ipapakita na siya yung priority natin. Una, sinabi dito na you must love God, the Lord your God. Pangalawa, love the Lord with all your heart. There is no reservation. Amen? Kundi fully surrendered heart to Christ. Yun po yung gusto ng ating Panginoon. All your soul, all your mind. Amen? Because if we are following Christ, I do believe na ito po ay trina-transform tayo ng ating Panginoon para ma-renewed yung mind natin at maging buo siya sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen po? At ang susunod, all your strength, lahat ng lakas natin, siya yung mauuna. Amen? Siya yung, kasi alam na alam po niya na kapag siya ay sinunod natin, siya ang He will take care everything that is behind us. Amen. So ito po yung nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen. So pangatlo po na points po natin dito, response to your call. Response to your call meaning willingness po. Meron po tayong willingness sa puso po natin na sumunod sa pagkakatawag ng ating Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin. In verse 61, kung babasahin po natin, another said, yes, Lord, I will follow you. But first, let me say goodbye to my family. So, ano po yung ibig sabihin nito? Jesus means that the man is lack of willingness. Saying goodbye ay nagdadoubt pa sa calling ng ating Panginoon. We need a response to our call, not by words. Naintindihan po natin? So ito po yung nais na iparating ng Panginoon sa atin sa hapong ito. Amen. That we need to respond, not by words. Ibig sabihin, we need to take an immediate action para po sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen. So we need to decide. Ang pagdidesisyon, malaki po siya. But if we will follow the instructions of the Lord our God, magagawa po nating sumunod sa Kanya ng walang pag-aalinlangan. Amen? Ganun po ang pagpapahalaga sa paglilingkod at pagsunod sa ating Diyos na buhay. Put God first above all else. Amen? Kasi wala po tayong patutunguhan. Ang sabi po na sa John 3:14 verse 6, ang sabi po dito, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So responding to our call is to know that Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang tanging daan, amen, at wala nang iba. Amen po. Because if we know the voice of God, we know that Jesus is our shepherd, at ang mga anak ng Diyos ay dumadaan sa pintuang tama. Amen? The way of Jesus. Amen. So sabi nga niya, no one can come to the Father except through me. Napaka-clear po, ito po yung realidad ng buhay ng isang Kristiyano. Amen? So we need to know our identity. Amen? Kasi ito po yung identity po natin. Amen? Na meron tayong heavenly place. Amen? We are citizenship of heaven. Ang citizens po natin ay sa langit, hindi po dito sa lupa. So we need to find that way. And siguro naman po, the search is over. Sabi nga po, natanggap na natin, alam na natin kung ano ang daan ng katotohanan. Huwag na tayong lumiko sa kaliwa, huwag na tayong lumiko sa kanan. Amen. Diretso po kasi ang Diyos po
na andyan po siya na nauna na po sa bawat isa sa atin. We need to respond to our call. Alam po ninyo, kapag hindi pa natin ginawa ang pagkatawag ng ating Panginoon ngayon, we are just wasting our time. Nakuha po natin. Wasting our time na nagugugol lamang po siya sa mga makamundong mga bagay. Amen. We need to take an immediate action. Ito po yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung act of obedience, yung sumunod lang tayo. Kasi alam niya kung ano ang mga nasa likuran natin. Kahit na anong problema yung darating sa atin, we need to focus to our call. Amen po ba? Kasi ito po yung nagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoon. And also, we are now, nasa mga pagkakataon po tayo ng uncertainties. Amen po? So, kapag wala tayo sa direction ng Panginoon, bumalik na po tayo sa direction ng ating Panginoon. Para hindi po tayo mahuli sa kanyang pagbabalik. So, napakahalaga na mag-response tayo and yung willingness ng puso po natin, ibigay po natin ito sa Panginoon. Amen? Kasi ito po yung tinukoy ng ating Panginoon dito, yung unwillingness. Amen? Yung hindi mo maiwan kung ano yung nagbibigay ng kasayahan sa'yo. Amen? We have had enough from the world na kung ano yung ino-offer ng world sa atin. Ito po kasi yung nakakapag-separate sa atin sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Yung makamundong pamumuhay po. So lalo na po ngayon, we need to take yung prioritize natin ang ating Panginoon sa buhay po natin. Because wala tayong magagawa pagdating ng panahon. Kaya ngayon pa lang po, i-take natin yung mga buhay ng mga disciples ng Panginoong Jesus. Yung mga disciples niya like Paul, di po ba? Talagang tinake niya, talaga sumunod siya sa ating Panginoong Jesus nang walang hindi po siya nag-look back doon sa kanyang kung ano man yung mga kinabubuhay niya dati. Nag-focus po siya. Amen. So, above all else talaga, we need to remember to find the way. Actually, we already find the way. But we need to walk through the way, the path of life that Jesus has prepared for us. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And hallelujah. Thank you, Lord. So, yung pang-last points po natin dito is finish the work. Hallelujah. So, ito po yung madaling magpaumpisa sa paglilingkod sa Panginoon, pero mahirap magtapos sa paglilingkod sa Panginoon. Tignan po natin. In verse 62, but Jesus told him, anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. Hallelujah. So are we ready for this? Yung big words po dito is looking back. Alam po ninyo kung anong ibig sabihin ng looking back? Ito po ay patungkol po sa unfinished work ng tao. So, unfocused service to the Lord. Nakafocus tayo doon sa mga bagay-bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa bawat isa sa atin. Kung makikita po natin, ang gusto ng Panginoon, doon sa point number 3 po natin, di ba, gusto niya mag-farewell muna siya, mag-say goodbye muna. But nakita natin yung desire, hindi po siya buo. Wala siyang willingness. Because that's why our fourth point is finish the work. Kasi dito po tayo magtatapos po. Finish the work of Jesus, dito po talaga tayo magtatapos hanggang sa kanyang pagbabalik. So, unfocused service, unfinished work, ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus na tayo po ay mag-focus doon po sa pagsiserve sa Kanya. Amen po. Kaya we need to finish the work of Jesus Christ. We need to finish the work na ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil ito po yung pagkakatawag ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung nakakaranas man po tayo ngayon ng defocus, we need to make it right now. Hindi po bukas, hindi po sa isang araw,
Hindi sa susunod na taon when you feel so comfortable. Hindi po ganun. Today is the day of salvation. Today is the day na magsikap tayo para sa pagtatapos sa ating paglilingkod sa Panginoon. Finish work, meaning magpapatuloy siya. This is the day na i-take up natin ito as a lesson para makapagpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Gaze upon Jesus. Huwag po nating aalisin yung paningin po natin sa ating Panginoon. Amen? Focus and mag-focus po tayo sa Panginoon and we need to deny ourselves. Amen? In our conclusion po, there is nothing that Jesus desires for us that He didn't do it Himself. Wala pong dinidesire ang Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi po muna niya ginawa. Ginawa muna niya ang lahat ng bagay na ito to demonstrate us dahil siya man din po ay sumunod po siya sa Diyos Ama sa langit. Amen? Kaya nga ang pagsunod po sa Panginoon, yes, it is not easy, but it's enjoyable po. Amen? Magi-enjoy po tayo. Just enjoy every situation in following Christ. Amen? Hallelujah. So, at ito po ang nakakalugod sa ating Ama. Giving our sacrificial obedience to God is very vivid po ito. Napaka-clear na ito yung magbibigay ng kagalakan sa ating Panginoon. Amen? Kaya po mga kapatid, alam po natin na ang pagbibigay at paglilingkod sa Panginoon, ito po yung spiritual preparation po ng bawat isa sa atin. Ito po yung nais na gawin natin dahil ito yung kalooban ng ating Panginoon sa buhay na ibinigay niya para sa atin, na nagsakripisyo po siya hanggang sa kamatayan sa krus. Amen. So, and we are also called in one purpose. Amen. So we are all commissioned and we are given the authority to go and make disciples of all nations. Saan po ba kayo tinawag? Saan po ba kayo mga bansa tinawag ng Panginoon? Alam po ninyo, gumagawa ang Panginoon ng mga bagay. Kung nakikita man natin ito na medyo malabo siya, I do believe that every one of us, dahil po sa, especially now, I do believe na may gagawin ang Panginoon. Everything that is happening right now, may purpose po ang Panginoon. Amen? And this is how God, ito po yung mas matindi pa po yung dinanas ng ating Panginoon. Mas matindi pa po yung mga dinanas ng ating mga disciples po ni Jesus. Mas matindi po yung mga dinanas ng mga prophets po na nauna na po sa atin. Alam po ninyo, mas maginhawa pa nga po yung buhay po natin ngayon. Because now, we have the social media in reaching the people around the world. Amen po. At ito po yung nagpapatunay sa bawat isa sa atin na ang pagsunod sa Panginoon ay isang malaking kagalakan dahil ito po yung kagalakan ng ating Diyos Ama sa buhay na inalay niya sa bawat isa sa atin. So, tumayo po tayong lahat at purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, halarabashikaralabasyanda. Hallelujah. Oh, Jesus. Kilala ka, buhay ko ay nag-ibang tunay. Di ko na makita pa takbo ng buhay ko noon, Panginoon. Yes, oh God, hallelujah. Tunay nga nag-iba, puso, isip ko't galaw sa buhay. Siya nga po, Panginoon. Ngayon ang puso'y may galang at may pag-asang sa iyo maghihintay. Tanging sa'yo nakalaan ang buhay, may pagsamong sa'yo mag-aalay. Bawat
Jesus. Lord, we thank you, O God, for your words today, Panginoon, na aming napakinggan. Lord, help us, O God, na ang bawat desisyon na gagawin namin sa pagsunod sa iyo, ay Lord, turuan mo ang bawat isa na hindi mag-aalinlangan, Panginoon, O God. Bagkus, Lord, yayakapin, Panginoon, O God. Hallelujah, ang pagtawag mo sa bawat isa, Panginoon, O God. Salamat po, O Diyos, that continue to direct us, O God, into the right path in following you, Panginoon. And every time, O God, na nakikita mo, naliliko kami sa kaliwa at kanan, Father, I pray, O God, na ahunin mo lamang po kami. Direct our feet, O God, and let us, O God, stand into the holy ground, O God, to fulfill, Panginoon, your promises and our calling, O God. Father, thank you so much, O God. Hallelujah. Lord, hallelujah, Lord God. Alam po namin, Panginoon, O God, na may malaki kang gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Lord, I declare also this verse, O God, in Matthew 28, verse 18 to 19, O God. Jesus came and told to his disciples, I have given all authority in heaven and on earth. This is what the Lord says and telling us today. Hallelujah. And everyone should receive this commission from the Lord our God. Hallelujah. Because this is the purpose of God in our lives. Hallelujah. Jesus said, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hallelujah. Oh God. Oh Jesus, oh Jesus, oh God. Hallelujah, Lord, we will take this, oh God. Hallelujah, Lord God. At Lord God, we will just follow you, Panginoon, oh God. So that, Lord God, at hayaan mo lang na ang bawat isa sa amin will always remember your great commission for us, Panginoon, dahil ito po yung pagkakatawag mo sa amin at sa pamamagitan po, Panginoon, O God, ng pagkasi ng yung banal na Espiritu sa iyong mga salita, O God. Hayaan mo lang, O God, that we will go, Panginoon, O God, and preach your gospel, O God, and helping people to be baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God, for preparing us, O God, to do your will, O God. It is not our will, but your will be done sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah, Lord God. Please may you raise your hands, hallelujah, to receive the Father's blessing. May the Lord will keep you. May the Lord keep His face shine upon you and be gracious to you. I pray that the Lord will continue to protect you from any diseases, any viruses, and the Lord will provide everything that you needed as you are staying in your homes. Hallelujah. The Lord will continue to provide all your needs in the name of Jesus Christ. Spiritually strength, hallelujah. Physically strength, emotionally healing, physically healing, hallelujah. Receive all of these things from blessing from the Lord our God. And may God continue to keep your going out and coming in from this time forth and forevermore. Amen and amen and amen. Hallelujah. God bless po at magandang hapon po muli sa ating lahat.